Sa wakas, wala nang kotse dito sa ating ICU. So doon kasi, yun ang ward. Doon yung mga, hindi masyadong masela naman ang gagawin. Dito lang yan sa loob, sa showroom, saka sa ating man cave. So pag nandito, intensive care unit, ay talagang ibig sabihin, babakbakan namin yan araw-araw. So si Tito, andun na siya, sa labas. Nakalabas na siya ng ICU, okay na. So, meron na lang isang gagawin, pero, tawag dito, hindi naman kailangan. Pwedeng hindi gawin. O, shoutout nga pala, kay Sata Tools. Grabe. Ito yung gamit natin sa paggagawa sa mga project cars natin. Before, ito yung binili ko. So, problem lang dito, sabog-sabog yung mga gamit. Kanya-kanya. Nung nagkaroon na tayo nitong Sata, ay grabe naman. Tignan nyo naman gaano ka-organized naman talaga yan. So, pag may nanghiram, alam mo agad pag may nawala, diba? O kung gusto niyo na special discount kay Sata Tools, message lang kayo sa page nila, Sata Philippines. Pakita nyo lang tong post natin, screenshot nyo lang to, ibigyan kayo ng special discount niyan. Sabihin nyo lang Friends of EasyWorks, no? Grabe mga tools na yan. Ano pang hihilingin mo dyan, diba? Nakakatuwa. Sata Philippines, thank you so much. Tinupad mo ang pangarap ko na talaga magkaroon ng ganito. Kasi yung mga nagkakalikot sa bahay ng sasakyan, mga mekaniko, palagay ko ito ang isa sa mga dream nila, yung magkaroon ng tool caddy. Diba? So ayan, may mga patungan pa yan, may mga sabitan pa yan sa gilid, pwede ka pa dito magsabit, no? Marami. Ay, naiwan bukas. Naiwan bukas ang ating lifter. Okay lang, dahil yan naman ay walang konsumo kapag hindi mo gagamitin. Ito yung kasi yung motor niyan eh. Ito yung fluid. Pag nangitim na yung fluid, change oil na. So, hindi pa naman. Ilang buwan na rin. Hindi ko naman na-change oil to. Hindi naman din everyday gamit. So, okay lang. Malay mo, mapalitan natin yung lifter na yan galing kay Sata. Hey! So, ito si Tito. Ang update ko kayo sa mga ginawa natin dito. So, unang-una, na-lowered na namin yung likod. Kung mapapansin nyo, hindi na siya nakatuwad. Pantay na yan. Okay? So, one finger ang lamang nito. Pag nagkarga kasi ng gamit sa likod, sobrang lambot kasi ng suspension nitong crown na to. Napaka-komportable. So, makailangan isang tao doon, papantay na yan. Eh, yung mga anak ko, bata pa naman. So, kahit dalawa sila, okay lang. Napakalambot kasi talaga ng suspension nito. Grabe. Ang sarap sakyan. Kahit mag-isa ka lang, parang ang dinuduyan eh. So, ayan na siya. Hindi na siya nakatuwad. Madalas naman to, ako lang ang sakay nito or si Mrs. Or ako, tsaka yung anak ko. Hindi naman to nagfo-full load. Yan. Ang ginawa namin dito, ito na, makikita nyo na yung request niyo. Engine reveal, tsaka interior. So, may mga nag-request kasi hindi nila ito nasubaybayan simula day 1. So, meron nga palang mga concerned citizen na mga old schoolers, na mga OG. Sabi nila, malungkot daw yung muka. Kasi binalik daw yung mga chrome and silver and everything. Pero parang yung grill, nakukulangan daw sila sa chrome. Shoutout sa mga OG na old schoolers dyan. Nakarating lang sa akin na ibulong lang. So, kaya naman ganyan ang mukha niyan. Kasi, gusto ko sana makuha yung parang bibig siya. Pero originally, chrome talaga yan. Chrome yung paikot, chrome bumper, chrome din yung grill, chrome din yung headlight frame. So, chrome lahat. Kaya lang, kung naalala nyo before, nung mga nakaraang vlog natin, nakaraang buwan, sinubukan ko na yung lahat eh. Sinilver ko yung grill, sinilver ko yung dito. So, parang walang, alam mo yun, isang malaking bloke lang siya na silver. Mahal din kasi magpa-chrome eh. Kung may alam kayo nagko-chrome ng mga plastic na hindi masyadong masahit sa bulsa, sabihan nyo ako. Kausapin natin. Kasi matagal na kami naghahanap dito sa Laguna ng mga nagko-chrome ng plastic. So ipapa-chrome natin yung mga yan, pati yung sa headlight, sa windshield trim. Dapat yan, chrome din, pati ito. Anyway, may spare car pa naman tayong ganito. Pwede natin kunin yung ibang pyesa. Pero yung sa windshield kasi magbabaklas pa, so paint na lang. So ang haba lalo tignan pag naka-lowered, no? Grabe. Ayos. So, konting detail pa sa paint. Konting ayos pa ng mga maliliit na detalye. Pero wala na siya sa ICU. Okay na.
Wala na siya sa intensive care unit. So ito, tatabasan yung sidings kasi lampas. Dapat ganito siya. So ito, medyo lampas dito. Kaya nangyayari, ito yung bubuksan ko siya, pakinggan nyo. Ayan, sumasabit. Pag hila, pakinggan nyo. Ayun, sumasabit to. Okay, so tatabasan natin ng konti yung lawanit. Gagawin natin dyan, tuklapin natin ng konti muna. Tapos, tabas konti sa lawanit. Ito lang naman sumasabit eh. Sa may goma lang. Ganito dapat kasi yan eh. Pasok. Ito kasi labas. So yun, sumasabit siya. So yun ang interior, black on black. Naka ano tayo, classic na Nardi na steering. Syempre ang hindi pwede mawala sa mga old school, voltmeter para makita natin kung nagcha-charge. Salamat nga pala kay M-Track, grabe, sobrang lakas ng battery. EPS mga kaibigan, baka hindi nyo pa alam, naka EPS ito, electric power steering. Wala na siya yung fluid, wala nang hose, hindi natatagas kahit kailan. Pag sinusi mo, gagana na siya agad. So napakalaking tulong. Kaya yung napanood nyo, yung nagtulak ako nung madaling araw dito, nagtulak ako kasi magaan naman siya, iliko kahit patay yung makina. So ayan, black na fabric, Recaro black, tapos black na leather sa gilid. Ayan ang interior niya, naka touchscreen na siya. Kailangan kasi nito, ang ginagawa ko rito parang modern retro. So may mga touch to ng modern na mga features para hindi naman nakakaantok gamitin, alam mo yun. So hindi ako more on catalog build, yung kung ano yung nakita nyo sa brochure, yun yung makikita nyo rito, hindi. Ito ay, ang mga kotse ko ay, tawag dito, modified ayon sa aking kagustuhan. Automatic transmission na siya, dati manual. Kung hindi ako nagkakamali, walang crown na ganitong year model na nilabas na Matic. Puro manual yung naging crown ko. Kahit nakalimang crown na ako na ganito, puro manual, wala pa ako nakitang Matic. Tapos ito, diesel na ito, turbo diesel 3.0. Papakita ko rin sa inyo mamaya. Tapos yung hood niya, wala nang kable. So medyo mahirap na rin humarap ng kable. Ang ginawa ko, electric na. Pag pinindot mo to, go baby yan. I mean yung go baby, sa ganing 60 seconds. Yan yun. Pakinggan nyo. Yun oh. Okay na yun. Ang aircon nga pala, super lamig na ulit. Dahil sumingaw ito nung pininturahan, baka may nagalaw or anything. Pero ang aircon nito converted na pang modelong sasakyan na. Ito yung blower, hindi nyo nakita no? Kasi tinakpan namin ng carpet. Nandyan yan, may malaking bilog yan dyan. Di ba yung mga modern na sasakyan, may blower na dyan. Yun na yung gumaganon. Kasi ang original nito, nasa labas sa engine bay yung blower. Yung ibang old school naman, nandito sa gitna, mayroon parang barbecue. Yung may bilog dito, may stick, tapos may bilog din dito. So ganyan yung blower, hanging type para sa mga L3. So ito hindi, laminated na all the way. Wala talagang headrest, original na walang headrest. Ayan ang likod. Kaya ginawa kong fabric yung gitna para hindi mainit pag nabilad sa araw. Fabric, leather, yan. Sidings, straight lang na black. Sa likod may pocket yan. Ayan. So ayan, yan ang interior. So punta tayo sa sa engine bay naman tayo. So ito, nakabili na ako ng susi. Susian. Para naman hindi mapaglaruan. Siguro papalit pa ako ng goma, yung mas malapad ng konti. Para medyo donut yung datingan, meaty. Pero bago pa rin kasi itong gulong na to, nakakahinayang. Pero yun nga, parang mas okay yung medyo donut ng konti. So angat na natin ang hood. Ayan ang engine. Originally 5R engine ito. 8 valves lang siya na 2.0. So napakaliit lang nung cover nun, yung 5R kung may alam sa inyo. Ganito lang kapayat yun. Tapos tuwid lang. Simpleng-simple, di karburador. Ito ngayon 1KZ turbo 3.0 turbo diesel automatic. Galing ito do sa isang sasakyan natin na binili para lang talaga sa kanya. Yun ay donor car. Bumili ako ng isang buong high ace na super custom. Imported yon. So ito yung makina nun, turbo diesel. Kaya may mga hapon-hapon na sulat yan.
Yan. Kasi Japan yung van na yun eh. So itong makina na to, ulitin ko lang, ginagamit siya sa mga Hilux Surf, High Ace na super custom, Land Cruiser, yung Prado, yan. Tsaka yung mga Regius na mga van ng Toyota. Yung para mga luxury na van. Yung may mga sunroof, power seats, umiikot yung mga upuan. So doon galing ang makina na to. Kaya expect ninyo, kung yung mga super custom na yon, bumubuhat ng mga 11 hanggang 15 tao, tas ang haba pa ng body, kinabit ninyo dito ang makina sa sedan, na ganyan lang siya kalaki, ay talaga naman, nakakatuwa rin to map speed ito. Kasi nga high speed yung gear ratio galing sa van. Pero kung ito yung nakuha ko sa pickup, sa Hilux or sa Land Cruiser, medyo low speed kasi mga pang off-road yun eh. Pero ito kinuha ko talaga sadya, high ace yung binili ko para high speed, maganda sa rektahan. Kasi more on long drive ko palak to gamitin. Tapos tumipid din siya. So akala nyo 3.0 turbo matakaw. Pag nakakabit sa malaking body, matakaw siya. Pero pag sa ganito kagaan, tapos ikaw lang naman madalas yung sakay, talaga naman ramdam na ramdam nyo ang hila nito. Nakakatuwa. Alam naman naka 1 kg yan. Tapos ito pina-chrome lang natin, powder coat lang. Hindi siya chrome talaga, pero okay na din. Madumi lang. M-Track battery nga pala. Thank you kay Sir Saldi. Yan, sa tapat ng Goodyear, Alabang. M-Track tsaka Varta. So, message lang kayo sa page nila. M-Track o Varta Las Piñas. Lalagyan natin yung link sa comment section. Bigyan kayo ng special discount niya ni Sir Saldi. Sabihin nyo lang, Friends of Easy Works. Special discount yan. Papakomenten ko rin dito si Sir Saldi para doon na kayo makabili ng battery sa store niya mismo. Mabibigyan kayo special discount niyan. Ganda nito. Ang lakas sumipa eh. Kahit malaking starter, pag niredondo mo ng matagal yung nag-hard starting to nung nakaraan, yung napatambak talaga. Kayang-kaya nung M-Track. Tsaka nung tumirik siya, naubusan ng diesel. Kayang-kaya. So ayan ang engine. Nakita nyo na interior. Yan. Kailangan ko na lang ng black na goma nito. Kasi hindi siya black, mali. Mali yung trim. So black lang dapat. So ayun yung loob. Ang dumi ng carpet natin kasi umuulan. Sinakyan yung likod eh. Ito, nawala yung backboard. Papagawan ko ng bago. Ay, sorry. Makapal pa goma. Kailangan medyo lakasan. So sa trunk nito, baka curious din kayo sa trunk. Malaki rin ang trunk nito. Ayan. So, may tubig, no? Hindi naman to nagbabawas ng coolant. Gusto ko lang may pang emergency lang ako. Pag sakaling, alam mo na, matandang auto, baka umusok or ano man, may wiring na maging problema. Tapos ang jack nito heavy duty. Hindi pwede yung mga 2 tons lang. Kailangan dito yung battle jack. Kasi ito po sa sasakyan nito ay may chassis. So kung hindi nyo alam, para tong mga pick up tsaka mga van, may sariling chassis po yan. Pwede nyo tanggalin yung kaha dun sa kanyang body at gugulong pa rin yan. So kumbaga sa Tamiya, ayan o, may chassis yan o. Hindi ko alam kung may iba pang kotse na may chassis, pero eto meron. Yan o. Ang dumi, no? Maulan kasi. Pero may chassis yan. Bukod yung chassis niya sa body. So pwede nyo tanggalin niya. Kung i-restore nyo, tanggalin nyo yung pinakakaha. Iwan nyo lang yung makina, transmission. Nakakabit pa rin yan. So may rolling nyo pa rin siya ng may makina transmission. Nakatanggal yung kaha. Pero ito ay cheap restoration lang ito ha. Sa akin lang ito. Thank you nga pala, Nippon Paint. Curious kayo sa kulay, syempre. Nagiging green, nagiging violet, nagiging green ulit. Nippon Paint, special colors. Mga kaibigan. Yan o. Madumi pa yan. Thank you Sir Omar sa Nippon Paint. Sino pa bang papasalamatan natin? Preston Philippines. Thank you so much dahil sa brake fluid natin. Bago na rin kasi yung brake master. Pinalitan na natin kahapon lang. Para humaba ulit ang buhay. Kasi matanda na yung brake master nito. 1978 pa yun.
Pati yung brake booster okay pa rin naman since 1978. Napakagaling talaga. So thank you Preston Philippines para sa brake fluid at sa coolant natin. Sino pang papasalamatan ko rito mga naging parte nito, di ba? Cars Plus Coffee, syempre sila Sir Carlo. Yan. Sila mga kasama natin dyan nag-build. Sila nag-connect sa atin kaila M-Track, kaila Nippon, Kuya Carlo, Kuya Byron. Yan. Retro style, raw style sa ating rims. Thank you so much. Classic na classic, grabe. Mga taga San Pablo yan. Sila Kuya Ashton, yan. At yung iba pa natin kasama dyan na mga Retro Ride South. Yan, mga kasama natin nag-old school. Ito si Tito. Ang naisip ko na lang dito gawin, backboard, clear glass. Tapos yun na, okay na. Alagay ko, lilinisin ko na lang interior maigi. So ano masasabi nyo mga kaibigan? Tama na ba yung pagka-lowered natin? Huwag na natin isagad, mawawala yung comfort pag sinagad natin masyado, no? Ang sarap nito sa lubak, gumaganon-ganon lang yan. Woo! Kala mo si Ryo Shock, pero hindi, solid yan. Yan o, isang kamay o, lumalaro o. Pero hindi patay ang shock niyan, kasi bago shock nito, KYB. Galing doon sa isang project natin. Yung sa donor car. Okay, so baka may kilala kayo nagko-chrome ng mga plastic na hindi masyado madugo. Comment nyo lang mga kaibigan. Thank you so much sa mga nabanggit natin. M-Track, Preston, Raw Style, at kung sino pa hindi nabanggit, alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat. Alam nyo naman ang vlog natin, wala na tong edit, diretso na to. Thank you. Love you guys. Tuloy na natin to. Tanggalin na natin yung tint.